Lord. Sige. So this morning, I will be sharing about devotional. Ingnan na yung mga katapad, bita. Pika sana, maminaw ta. Sige. So, basa ta. What is devote? So, himay-himay yun nato ni. Devote. Give all or a large part of one's time or resources to a person, activity, or a cause. Devotion means strong love and attachment. Meaning, you are devoted. Meaning, you are loyal to someone. Tanawa daw na yung mga katapad, naging loyal na ba na siya? Yes. So, devotional meaning is a period you dedicate to a prayer or a meditation, no? Para mag-grow ang atoang spirituality. So, kabalo ba mo? Short testimony lang, no? Na, I think it's 3 days na we are in the mode of fasting and prayer. So, tanan na nag-serve sa inyo, hadari, we are no naga-fast me nga naman because we don't want to rely on our own knowledge. Wala, dili mi gusto na mo, tindog pidri sa tubangan, pinaagi lang sa mo ang kaalam. Pinaagi lang sa mo ang own na mga na-experience. But we rely on the Lord because kabalo mi, apart from Him, wala good me. And dili mi gusto mo impart of knowledge sa inyo ha, but gusto na mo i-impart kung unsa ka tinuod ang Ginoo nga naghinahinay og bag-o sa amoa. Amen ba? So pag naka-fast ang tao, kisa na nakatry og fasting diri? Ako lang, gamay lang. Fast, for example, di ba pag magkuha mog dugo, di ba required man pag magpa-laboratory na mag-fast, tama? No? Pag naka-fast ka, luya ka, right? So pag luya ang isa ka tao physically, kay tungod wala nakakaon, dili ka ganahan maglihok-lihok, tama? Same pod na, kung ang imuhang spirito, luya, wala nakakonect dira sa Ginoo, what you expect? Luya pod ka, tama? So karon, na-save naman ta, nadawat naman nato si Jesus Christ, so ang atong spirit connected na balik sa Amahan. So karon, istoryahan nato, no? Let's go to Matthew chapter 4, verse 4. Basa ta. 1, 2, 3, go. But he answered and said, it is written, man shall not live on bread alone, but on every word that proceeds out of the mouth of God. So, igsoon, no? I-inform lang ta mo na dili lang mo physically buhi, but you are spiritually alive. Pangutana ko nga, no? Kay si Jesus Christ gidawat ninyo as inyong Ginoo mangluluwas. The time na pagdawat ninyo sa iya, ha, He has given you the new nature na ana ang nature sa Ginoo na namatay sa una atong spirit. So karon igsoon, dili day siya enough na mag-live lang ta in our own. Dapat di ay natay buhaton para ang atong spirit mabuhi. Tanawa na imong katapad kung nagtulog-tulog na, pukawa, dili na patay imong spirito, pukawa. Ayaw katulog bin, palayaw ko kape diri kay Arvin kay niduka na. So karon ha, very important, kung unsa ka importante pod ang pulong sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kabalo ba mo, grasya jud kayo na nakatindog mi diri no. Kay dili gyud lalim. Nga ganing Lord, tabangi jud ko Lord, na ang imuhag yung word ang ma-impart na ako, not my word. Nga naman, kabalo jud mi na dili gyud mo mabago, pinaagi lang sa amo ang knowledge. Only the word of God. Kung ma-remember ninyo last night, asa nagsugod ang tanan, wala jud mi laing gina-share pod sa inyo, only the word of God. Kay wala gyud pod mi laing gidawat sa amo ang kasing-kasing kung dili nagsugod mi pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. No, tanawa na imong katapad, hinumdumi na ihang dagway, nga naman, kay pagka na mawala, meaning, wala nakapadayon, kay tungod, wala nagahin og panahon
para maminaw sa pulong sa Ginoo. So karon istoryahon nato nganong kinahanglan di ay ta no magkaroon og quiet time with the Lord. Excited mo? Dapat ma-excite mo ani. Nganong kinahanglan di nato nganong kinahanglan man mi mubasa sa word? Nganong kinahanglan man mi magampo? Nganong kinahanglan man mi magduog devotional? Number 1, basa. To deepen our relationship. John 15:5, I am the vine, you are the branches. The one who remains in me and I in him bears much fruit, for apart from me, you are nothing. Sige, ang gingon dara, I believe wala agyoy mabuo pod na love without spending time. Tama ba? Sa mga sa mga na-in love na, I believe kung dili pud ka naghatag og time sa imuhang asawa karon or sa imuhang mama or kinsa man ang imong kahigugma, wala gyud mabuo na intimacy. Wala gyud mabuo na getting to know each other. Tama? Same pod na sa ato igsoon. The moment dili ta mo hatag og panahon, dili nato i-nurture ang atong relationship sa Ginoo, dili jud ka mutubo. Tama? So ayaw ka tingala in times na kay problema, dali lang ka luya. Dili na kaganahan mo basa og Bible. Dili na ka mo sulod og fellowship. Dili na ka mo simba nga naman. Naghinay-hinay naman. Kay ngano wala kay pulong sa Ginoo. So ingon dara, no, kabalo ba mo last night, 'di ba? Ang original intent, ngano sa ang purpose nga nang gi-create ni Lord? To have fellowship with our God. So karon igsuon, kung dili nimo pangitao ng Ginoo adlaw-adlaw sa imong kinabuhi, do you think makasugakod ka? Kabalo mo, nag-join pod ko dira no long time ago. I think 15 years ago. Naminaw lang pud ko, same sa inyo ha. Daghan kay kog kauban. Pero natingala ko, samo ako ang kabatch, wa na jud ko'y nakaplagan. So ngano man, unsa ang problema nila? Nganong ako nakalahutay, nganong sila wala? Kay wala ko laing gunitan kundi ang pulong. No, I always seek my Father nga naman. Kay nakasabtan man ako, nag-create day ko ni Lord to have fellowship, to be with Him always. And I believe, pag gusto ka makabalo sa isa ka tao, pangitaon jud nimo, tama? Mugahin jud ka og panahon, oras. Kay nga naman, para mutubo ka, mulahutay ka sa imuhang journey in the Lord. Next, number 2. To build our faith in Him. Romans 10:17, unsa ingon dira? So faith comes from hearing and hearing the word of God. In short, wala gyud motubo na pagtuo sa atoa. The moment wala tay madunggan na word. So you are so blessed, no? Ako pod na balik-balik naman ako madunggan ng mga topic last night. But makaingon jud ko ba, Lord, salamat kayo kay every topic na madunggan ako, ginahatagan ko nimo og pagsabot ana na context. So everyday ba, so dili jud ay gusto pud si Lord na maging familiar ta sa iya ha. Hate kay ni Lord ang familiarity. Nga naman, mawala man gud mo ang room of growth. So kinahanglan di ka maminaw. Mo nang fellowship is so important. Mo nang kailangan jud ta mo simba. Mo nang kinahanglan, kailangan jud ay ka mo connect sa imong Papa everyday. Nga naman, kinahanglan mo tubo ang imong pagtuo. Diba? Next. So karon namangutan ako, asa man naka-base ang imong pagtuo? No, short testimony before, muanan ako ang tatay, ako ang papa, may ayaw panilig paggabiin na. Ngano di ay? Ingon man ang mga katigulangan, bawal daw. Bawal daw. Tapos nasabtanan ako ang word. Nagabasa naman ako Bible. Wala lagi nakasulat sa Bible. So, importante, Judy, I know, your word is so powerful. Kabalo ba mo, every words that will come out sa imuhang mouth, it will give life and death. Mo nang careful data sa mga ginapaminawan, brothers and sisters. Nga naman, pangutan ako nga no. Kay pwede di ay kaayo, ang imong gisulti, mo na ang makabuild sa faith sa ubang tao. Karon wala ka nakabalo sa word ni God. Pwede man kay adi na lang kumanilhiga, naman akong papa, bawal daw. Pero I stand, ganuman, I know my God. Kabalo ko kinsa ako ang Ginoo. And wala na nakasulat sa Bible.
So kana ba, pwede jud kay ka ma-deceive the moment wala nag-base ang imuhang pagtuo dira sa word ni God. So ingon dira sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Everything na naglihok, it is for God, and para lang yun tanan sa Ginoo. No? Ginabuhat pud namo ni Lord, dili to please you, but to please our God. No? Kana ba na masabtan nato na ang Bible di ay ang word ni God sama sa gingon ni Pastor Wendell, mo na siya ang kinaiya sa Ginoo. Kung dili ka mo hatag og panahon, maminaw mo pakli mo basa, Lord, storyahagod ko, wala gyoy kabaguhan igsuon. Dili gyud matransmit ang kinaiya sa Ginoo sa atoa the moment wala kay panahon mo basa sa imong Bible. Kung ang imong pagtuo ginabutang lang nimo sa Facebook, kung unsa ang naka-flash sa Facebook, amo lang pud imong imay day. Ang pangutana mo ba nang giingon sa word ni God? So careful jud ta sa tanan ginabasa nato, sa tanan ginapaminawa nato, because dira mag-start ang imuhang pagtuo. So kung gusto ka na akay pagtuo more sa Ginoo, asa ta mo basa? Always go back to the manual. Kay walay lain, pinaka-safest no place, pinaka-safest. Kung gusto ka na safe ka in all your decisions in life, go back to the manual. Go back to the Bible. Amen? Next, how will you know Him? So, paunsa daw na ito mahibawan ng ato ang Amahan sa langit. By, basa. Believing His Word. So, kung wala ka nagabasa, wala ka meditate, unsay mo tuhuan? Wala, jud pod. Tama? Mo nang many people nowadays are confused, afraid. Ba naman? Because they don't know that the nature of God is in the Word. Walang sila kabalo na, huy, naaman tay manual. Nga naman ka na-confused. Nga naman ka-worried. Unsa di ang gingon ni Lord sa imuhang life? So later you will hear my testimony no kung giunsa pod ko ni Lord sa akong kinabog. Giunsa pa nako pag-apply ang word ni Lord sa akong life. Next, ingon dira sa Acts chapter 5 verse 29, we must obey God rather than men. I know daghan kaayo mo og friends, but always be wise to choose whom you always with. Nga naman, because there is power, there is an influence. No, pwede gyud kaayo kung dili nimo kaya sila i-influence with the word of God, ikaw ang makorap. So mao nang careful ka to stand. Mo nang balik gyud ka always sa word, Lord, kinsa gani ko sa imuhang mata? No? Unsa gani ko nimo ka love, Lord? Lord, ngano ganing gipakamatian ko nimo sa cross? Lord, unsa gani ang meaning sa blood? Powerful day kaayo na. And you are so powerful nga naman. Pangutana ko ngano. Because God chose you. God shed His blood for you para ma-save ta, para dili na ta na kanaganing slave sa sala. So mo nang balik-balik dito sa atong mga sala kay wala ka nagbasa, nagdepend sa word ni God. Maunang always ka slave, nga naman wala man kay ginagunita na word. Amen. Next, how will you know Him? By obeying. Ingon dara sa Acts chapter 5 verse 29, we must obey God rather than... So kani ba, in obedience, wala man jud pud kay ma-obey the moment dili ka mag-spend time, tama? So rather, you need to seek God with all of your heart. Always jud ka kanaganing willing. The moment pud ka mag-pray, naa jud kay heart ba na, Lord, wala jud ko'y maak, wala jud ko'y mabuhat without your word over me. Kana na heart ba, dili kay, ay kabalo na ko sa ingon ni Lord, tanggalo niya ako mga bisyo, ay kabalo na ko, tanggala jud pud na sa imuhang hunahuna igsuon. Nga naman, dili gyud si Lord makapenetrate sa imuha the moment prideful ka. Na naman kay mga preconceived ideas. So the moment you seek God, you always humble no before Him. So asa dapat ato ang final authority? Hebrews chapter 4 verse 12. Pwede ba natin ibasahon sa hinay-hinay? Sige, 1, 2, 3, go! For the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Sa Bisaya na ba yung Bisaya?
Wala. O tara sa Bisaya. Sige. 1, 2, 3, go. Kay ang pulong sa Dios buhi o gamhanan, ug mas hait pa kaysa espada nga duhay sulab. Sulab. Mudulot kini sa kinahilad-man sa kalag o sa espiritu, ug hangtod sa mga luto-lutuhan o sa utok sa bukog. Nasayra niya ang mga butang nga ginahuna-huna o ginapangandoy sa mga tao. Imagine, the word of God is sharp. Igsuon, kung ang word na imong madunggan, gikan sa laing tao makahurt sa imuha. Asa man ka managang, balik ka sa word sa Ginoo. Kung makadungog kag daot na mga sinultihan sa ubang tao, sa imong pamilya, sa imong igsuon, balik ka sa word. Tuhuan nato walay lain kundi ang pulong sa Ginoo nga naman. Ang word itself, the moment makareceive ka og word, reflection mo na kag na namin ba, hala, mao din ni ako ang dapat buhaton, Lord, daot kaayo akong kasing-kasing ug kinahanglan nako ang imong pulong para mabago ko. Kay ang word, kinsa na, ang Ginoo man ang word. Di ba, the word became flesh and dwelt among us. So now, God is in you. God is in us. Naana siya sa ato, working on us. So kung igsoon, kung ikaw, dili ka kabalo maminaw sa imuhang papa, unsaon man imo pagtubo. Unsaon man imo pag-respond sa mga negative, sa magikan sa ubang tao. So we will always be defeated the moment wala kay word. Kay ang word is a double-edged sword. The moment you declare, the moment you confess it, I tell you, miracle will happen, peace will happen, confidence will arise on you. Nga naman, dili man ka magkamali sa word, mamakak ba si Lord? Mas bakakon pa ta, tama? But the word of God will always remain. Mawala ang tanan, but the word of God will always remain. Kung gibiyaan man ka karon, kung broken-hearted man ka karon, go back to the source, the word of God. Kay mauna ang Ginoo. And mo penetrate na siya sa ato. The moment we give time, the moment we read, the moment we obey Him. Amen? So, final authority. So, sige, mag-start ko sa ako share ko sa ako ang testimony. Kabalo mabo, being a single is not easy. Bilong ninyo. Bitaw. Ay, dilipot lalim. Kung ang kaminyoon, mingon sila, uy, paghuna-huna sa judmay, kung magminyo, baka paghuna-huna na judpod ko kung unsa po ang life being a single. Pero bitaw niya, abot bang good sa points ako ang life na kanang ganing Lord, murag dugay-dugay naman, Lord, oy. 37 is 37. Diba? So I keep on praying to the Lord, Lord, when is the right time na ang man, kanang lalaki, Lord, na muabot siya, nagikan sa imo, muabot siya sa akong kinabuhi. Kabalo ba mo, one day, tagsakay ko og jeep, nakakita mo kong daghan kayong afam. Halo, masisay na ni Lord, mag-afam na ko. Ayaw, mag-aman kay, no, tapos, nag-come sa ako ang mind na, actually, before pa ako nakadungog ana sa akong mga friends, no, na siya, May, pag-affirm na lang, pag-download ani na app, ano ko, unsa man nakakapoy, ano, maglabad-labad pa ko sa ulo, mag-English, mag-lisa mag-English. So, wala dyan na sa akong mind, tapos here comes one day, no, kay, na-open akong eyes ba, no, hula, sign na siguro ni Lord na mag-affirm na lang dyan kung ano man. Tagalingin ako, affirm diri, affirm dito. Tumunta, nag-pray ko, Lord, is it your will na mag-download ko og app para sa dating app? Tama ba ko? Dating app. Balo mo. So pagtulog na ko, Lord, kailangan man ko mag-pray, Lord. Pwede ka mag-speak sa ako in your words and even in my dreams. Alam ka close ni Lord. Niya pagkahuman kay pagmata na ko. Ang first nag-come, hala Lord, wala jud ko nimo gitubag in dreams. Sige sa ako ang devotional na lang with you. So nagpray ko, nag-worship ko kay Lord, ana. Tapos katawa naman kayo nakagilid ko niya. Kabala mo, pag specific mo manghayo kay Lord, I tell you, God is so specific sa iyang tubag. Muto mo na, tistingi good ninyo, kay mo po niya ang tubag sa ko sa Ginoo. Proverbs 18:22. Basa, he who finds a wife finds a good and receives
favor from the Lord. O sabi na to kay wala man kanina internalize, di ba? Gusto ko mag-download og app. Ingon si Lord, basa usab. He who finds a wife finds what is good and receives favor from the Lord. Wala niya gibutang she. She man so, kay babae man. But he. Tapos sana po Lord, wala akong kasabot. Gibasa na ako gusab. Ay, he di ay. So girls, kaniha, balik-balik dyan ako na testimony why. Kay real man good kay siya sa ako ang life. Girls, kung single ka, ikaw gyud ang pangitaon sa lalaki. Dili gyud di ay nato trabaho na asa kadong mangita. Nga naman, Proverbs 18:22, he who finds wife, he, no, so very important jud girls, no men, maminaw gyud ta. Nga naman, God really cares for you. For so long kabalo ko in your life is so mess. Same pod sa ako gubot gyud kayo akong kinabuhi. But niabot ko sa akong point in life na yes, I have the career, nugdako ako ang sweldo, I have the best position. But niabot gyud sa ako ang life na I am so bored. Kana ganing I am so empty na every night I keep on crying. I keep on seeking God, what's your will for me? Kung magpabilin pa ba ako because my previous work is sa McDonald's as a manager. Pero kabalo mo, wala jud ko'y peace. Niabot gyud sa time na even to the point makaon ako sa sistema sa ako ang working place. Which is, nag-grieve ako ang spirit ba nga naman. Kay dili niya gusto na mag-remain ta kung unsa to ang life before. Gusto niya na mag-stand ka on what is truth. Mo to, I keep on crying to the Lord, but kabalo mo, kitagaan pod ko ni Lord, ug word before ko nag-resign na sa manager. Mo nang I am here in front of you, no, pursuing God's purpose, because kabalo ko, God is so sincere and desperate gid siya to change me and be a blessing to other people, especially sa mga babae and sa mga single. So kana ba, ayaw jud niyo hikaw ang inyong time with the Lord. Kasi niingon man siya sa John 15, apart from me, you are nothing. Yes, you have the money, you have the position. Nakakagwapo ka ayo na career and life. Gwapo ka guyab, sige mo na. No, naakatanan provided. Pero kamusta ang inside of you? Are you happy? Are you contented? Are you peaceful? Are you living in God's perfect will? No, ikaw lang po nang makatubag, ana. But Joshua chapter 1 verse 18, meditate the word of God day and night. Kung gusto ka ma-align, kung gusto ka mo do sa perfect will sa Ginoo, kung gusto ka mo buhat, kung unsa gyud ang katuyuan sa Ginoo, balik gyud ta. No? Wala gyud tay lain i-meditate, not the problem, no? Not the negative circumstances na imong ginago through, not ang kapangit ug batasan sa imong asawa, sa imong pamilya or sa mana. But walay laing gingon si Lord ay dili dayta mag-meditate og problem, but meditate the word day and night. Because the word, it is the nature of God. Ang Ginoo na imong gina-feed sa imong soul. Next. So karon naatay how-tos. So simple steps as you do your devotional. So unsaon di ay nato may para makadungog ta sa word ni Lord. Number 1, wait on God. So kinahanglan dita magpaabot no. Nga naman, kay gusto pod si Lord na i-prepare ang imong kasing-kasing. Kanaging time na dili lang ka na, Lord, kanila sa ako ihatag sa imo ha, Lord ha. Kay nagdali mangud ko na pa ko'y meeting. Ayaw, igsuon. No, kabalo mo wala mo ila ihatagan og the best time, the best effort, the best of you kun dili your time with the Lord. Ngano man pangutan ako. Ngano? Kung gusto ka mo lahutay igsuon na madaugon imong kinabuhi, paggahin gyud og oras balik sa imong amahan. Kay dili gyud imo mahibaw-an na heartbeat sa imong papa the moment wala pud ka naghatag og time. Kanang katapad nimo kung mupili na siya na magbuot-buot balik sa iyang kinabuhi, pero kabalo na siya, nakanahanan na siya glimpse ba kung unsa gyud kamaayo ang Ginoo, tapos mubalik siya sa iyang old self, I tell you, dili gyud ka magdugay. Kung wala kay pulong na ginagunitan sa Ginoo, you will always be fearful. No, mag-doubt ka. So balik wala tay, kumbaga always gyud ta go back no to the source. And that is the word. Next, pray briefly.
So dili nang balak-balak, direct to the point, no? But acknowledge God as your heavenly Father. Kay nabalik naman atong identity. We are now His children, tama? So anak ka, sama sa gingon ni Pastor Jethro, you claim kung unsa imuhang rights. Father, dili na kay unta, Lord. Kaslon ko unta, Lord, maminyo ko unta, Lord, madawat ko sa trabaho. Dili. Always have the confidence. Heavenly Father, salamat kaayo kay gipamata ko nimo karong adlaw. Heavenly Father, salamat kaayo kay no kanang napa ko'y kusog. Kana ba simple prayer na sincere prayer. Next, as you open your Bible, read it slowly. Sama sa akong gibuhat ba, intentional jud ko magsik kay Lord. Lord, dili jud ko makalahutay ani Lord. Matempt jud ko Lord. Kay di ba daghan biyag temptation being a single, right? Kung ikaw weak ka, kung ikaw dili ka founded sa word ni God, you will always be tempted. You will always be ma-deceive jud ka. Young people, ayaw jud ilet na as young as you are, dili mo naka-found sa word ni God. Balik yun ta dapat. Dito yun ta build sa atong relationship back to our Creator. Amen. Next, meditate and memorize the Word of God. So kung wala kayo ginagunitan atong Proverbs 18:22, pwede jud kayo mag-entertain si Inday, no? Afam diri, boy lalo diri. Nga naman, wala man ko'y word na gi-meditate, but I hold on the moment I asked, and God revealed it to me. Next, write it down. So isulat di ay nato. Same pod no, kana kay kung wala ta isulat, wala gyud pud tay, sabtan dili siya mag-retain sa ato. Kabalo ba mo every time we write it down, ma-connect siya sa ato ang heart. And pag once ma-connect siya sa ato ang heart, it remains sa ato ang hunahuna. And ma-remind jud ka always. Amen ba? Next, have your time of prayer. So dili lang kay once a day lang ka mag-pray. You can communicate to your Father, no 24/7. Nga naman, because we have now the access. Anak naman ka. Panawag always. Lord, tabangi jud ko ani. Heavenly Father, usa kong buhaton ani, mag-exam na mi. Lord, kajut lang, Lord, tabangi ko. Lord, wala ko kabalon sa akong itubag. Kana na heart ang gusto sa Ginoo. Kanang always ka nagadepend sa iya, ha. Dili na kay, ay, kabalo naman ko ani. Ay, hot ko ani, uy. Ay, ako na, Lord. Kaya na kayo na ako ni. Pero pag ma-fail na, Lord, sorry, jud kaayo, Lord. It's okay, balik lang. No, balik lang, maminaw na punta, mag-pray na punta. So karon, unsa di ay ato ang pangitao na we spend time. So these are just the pattern. No, so pwede ba nato ma-distribute to hinahinay ang forms? So natay Rema word. So Rema word means specific message from God today. So for example, nag-pray ka, pag open mo, for example, it's in Proverbs 20 man karon. So pag open mo, as you read slowly sa word sa Ginoo, unsa man tong first na nag-speak sa imuha, that is your Rema word. Your spoken word, your now word. Claim it. For example, Lord, wala lagi ko kasabot ka naman ni. For example, guard your heart above all else. Hala, ngano kay guard na ko akong heart? Kay wala ka kabalo along the way, matest di ay ang imuhang kasing-kasing, makadungog day ka og negative. Ay, mauday, Lord, gingnan ko nimo guard your heart above all else. So, ingon, anak ka, amazing si Lord. Next, you'll have your promise of God for your life. So, Rema word could be in a form of promise, but always remember, katong first na nag-speak sa imuha, that is your word for today. So, naapod tayo, command, in the form of command for you to obey. Next na po tayo warning. And then, for the personal application, that is your, unsaon ni mo pag-apply sa word na na-receive ni mo. So, kana. Next. And of course, your memory verse. So, nice cute kayo nga. Unsa ka importante pag naka-memory verse? Para in times na matempt ka, Lord, diingon ba ya kasi imong pulong? Like karon, kagahapon kay Luya, na jud kayo ko, Lord, nagakurog na akong tuhod ba? Lord, grasahi jud ko sa imong kusog. Nabasa man ako ang Matthew 4:4, man does not live by bread alone, but by every word, no, that comes from the mouth of God. Ingon na ka-powerful ba na wala kay laing gunitan, wala kay laing i-declare, only the word of God.
para ang enemy will mabag down. Dili siya ka-penetrate sa imo nga anuman because you have the sword. No, you have the sword and that is the word of God. So tomorrow, tagana to siya application. Our reading, that would be your guide. So na may papel, 'di ba? So dira og matagana to siya application. Unsa inyong buhaton? Sige, so mo ni siya to ang basis tomorrow. So dirita magbasa sa ato ang daily reading. So naabay Bible, kinsa ang walay Bible? Walay Bible. So kung kinsa ta mga spiritual guide ninyo, you can tap them na pwede ko magborrow Bible para maka-start ko og read. So diri ato ang guide for the reading tomorrow. Psalms chapter 1, Proverbs 21, and Matthew 1. So I believe for some na namoy Bible. And for those na maglisod, pwede ninyo itapod ang nag-invite sa inyo. Hanate, pwede ko nimo ma-assist as I read this one. So tomorrow po, manawag ko og mga mighty men and women na mag-stand here in front and to testify unsa ang ilahang word for that day. Okay? So again, the word of God is double-edged sword. The moment you have the word, you have the confidence na dili jud ka matintal sa yawa. Ayaw yalaw igsuon na tungod lang sa storya sa uban, tungod lang sa bulak-bulak ni Dodong, mo give in na ka. You, Jude, always yun ka balik sa word ni God. Amen? So sige, sa mga nangatulog, patap ko ana. O, dili ta matulog, kuya, kahapit na ta. Next! Sige, so, unsa gani ato ang goal? Wala tayo laing goal, maging Christ-like. And wala agay kinaiya sa Ginoo na mo tungkad sa atoa kung wala po ta nibasa sa iyang Biblia. Because again, ang Ginoo naa sa ato ang kinaiya sa Ginoo naa sa ato ang Biblia. So if napabay tayo mala na 12 minutes. So pwede pa ba sila makascan? Oh, sige, dara. So, natay guide. No, so, kanan, we have our daily reading. So, if you can follow us na po tayo Facebook, wherein every day, ginapost po na mo amo ang reading, which is our guide. So, pwede mo sa dynamic, no, dynamic na page na mo. And then, we also have sa ato ang Spotify and YouTube. Tama ba, Zar? Yes. So, kana, we have our guide. So, pwede mo makavisit sa Dynamic Church para sa inyong guide on your daily reading. But for now, since we are all the first-timer, so we encourage you to read the Psalms 1, Proverbs 21, kay tomorrow 21 naman, tama? So sa Proverbs, kung saan date today, dirapod mo magbasa. Okay? So be excited, no? Excited po kung maminaw sa inyong rema ugma. Because I tell you, God is so excited na makigstorya po siya sa inyo. The moment you will give your best, you will give your time. Amen? So para makalahutay ta, wala gyud tay laing gunitan ang pulong. Kay magbalik-balik man kag-join ng Restoration Weekend, it's okay. But dili gyud ka motubo sa imong pagtuo kung wala gyud ta naka-build sa atong foundation, which is the Word of God. Amen? Let's pray. Let's close our eyes. Heavenly Father, we thank you, Lord, for your word. Holy Spirit, ikaw, Lord God, ang maghatag sa amo ang excitement tomorrow, Lord, as we read your word, Father. And Lord, salamat daan sa imong rema word na imuhang ihatag kanamo, Lord. Amana na among gunitan, Lord God, og i-meditate all the days of our life. Father, I pray na ang matag kasing-kasing, Lord, na naadiri, ikaw ang makigstorya sa ilaha. Holy Spirit, I pray, Lord, na ikaw mag-reveal sa ilaha kung kinsa gyud ka in the name of Jesus. Salamat, Father, that every heart are excited, Lord, to speak to you, to commune with you, and to be with you. Na Lord, dili lang po ni ko to be hearers, but we are doers of your word. Salamat, Lord, na ikaw ang mag-preserve sa matag usa, Father. We love you and honor you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you. Okay.
Kaya pa? Kaya pa nato? Kayahon jud nato. No, kay naa naman ta dinhi. So anyway, no magpailaila ko na akong pangalan si Maria, Maria Hanshin Gozum, no. So